Hi everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito po sa ating Coach Jared Live YouTube channel. Salamat Koreanse for being a member. Also, meron din po tayong Facebook page, Pinasabat Newsroom, at meron din po tayong Facebook group, Tambayan ng mga Kucheros. Nung nakaraan, may mga nagko-comment na meron daw akong video na kailangan ng subscription or membership. Na-figure out ko na kung ano siya. Oo, meron ko kasi tayong mga yung mga re-upload natin. Kapag kapag sa unang upload, pinapublic lang ho natin siya sa members. Naka-public lang siya sa members. Tapos, it's a new thing we're doing kasi may mga members tayo dito pero parang wala silang perks. So, yun yung naisip ko na perk. So, sila yung may parang early access ba? Sila yung may early access doon sa re-upload natin. Oo. So, pero magiging available naman yun. Nagiging available siya to the public, to everyone at a certain time. Parang 7 a.m. yata. 7 or 8 a.m. Oh, so yun yung sinasabi niyo na kailangan ng membership. Na-figure out ko siya nung naisip ko lang after nitong nakaraan. Kasi may nagsabi na meron daw isang video gusto nilang panoorin kaso kailangan daw ng 500 pesos. Sabi ko, ha? Nagulat ako. Ha? Okay, yung membership. Oo, yung pala yun. Okay. So ayun. So I'm not soliciting your membership, ha. Di ko sinasabi na ganun. Ang sinasabi ko lang, it's a perk sa mga tao na nagpiniling maging member ng channel natin. Oh. So yun. Ayan. Okay. So, game. BDB body BBD body Dibo. Ayun, shoutout sa'yo. Salamat sa super chat. Pinahirapan mo pa ako sa basa. Okay, game. Pag-usapan natin itong ating dalawang topic ngayon. Balikan lang natin to kasi bihira ako kasi mangyari ito. Pakibati daw yung mama niya, si Janet Bangkil. Okay? Sige, BBD. Oo, shoutout sa mami mo. Si Janet, ano pangalan? Janet Bangkil. Ayan. Okay, game. Bihira lang kasi mangyari to, guys. Itong ganitong salitaan galing kay Lenny. So kailangan nating i-highlight. Kasi patron. Greet mo naman kami taga Montreal. It's our patron John Baptist Day. Ayan. Shoutout sa mga taga Montreal. Ayan. Salamat sa pagsuporta niyo sa atin palagi. Oo. Anyway, going back. So yun na nga. Bihira kasi to eh. Alam naman natin na malalim ang hidwaan. Hindi ko masabing hindi ko masabing hidwaan eh. Malalim ang history. Yun na lang, history na lang for lack of a better term. Malalim ho ang kasaysayan ng history sa gitna ng mga liberal at Marcos family. Alam natin lahat 'yan. Merong galit, sidhi at galit ang mga liberal laban sa Marcos family in general. At naramdaman natin 'yan nung panahon ng eleksyon, 'di ba? Kitang-kita naman natin yung galit ng mga liberal. In fact, minsan napag-uusapan namin ng misis ko, sinasabi niya sa akin, alam mo love, yung yun talaga yung pinaka makulay na eleksyon yung 2022. Ay ko, oo nga, totoo 'yan. Agree ako diyan, totoo 'yan. Oo. Makulay naman kasi talaga, as in. Oo, tapos may social media pa. Tapos buhay na buhay yung debate between the liberals sa yung mga Marcos supporters. Tapos
nilampaso ng Marcos supporters, si Lenny. Hayaan nyo na ako. Let me throw in that shade. Oo, minsan lang namin yan, minsan ko lang sasabihin yan. Oo. Tsaka very mainit talaga ang mainit ang labanan nun. Actually, sa sobrang init ng labanan nun, mga kababayan, hindi napapansin ni Sara. Hindi siya napapansin. Hindi na nga siya napapansin. Hindi pa umaattend sa mga debate, kaya lalo siyang hindi napapansin. Oo. Lalo siya talaga hindi napapansin. Correct, Stephanie Fulgencio, ako rin. Marami din akong FO ng mga panahon na yan, ng election na yan. Ngayon, yung mga FO ko, yung mga pro Duterte, galit naman sila sa akin ngayon. Nauubos mga kaibigan ko dahil sa politika talaga eh. Dapat tigil ko itong kaka-vlog ko na to. But anyway. So, ayun nga. So, sobrang init ng election na yun. And then, natalo si Leni Robredo. Pas pinili ng mayorya si PBBM with the largest mandate. With the largest mandate, no? Of course, nag-credit grab si Sara. Nag-credit grab si Sara, siya raw ang nagbitbit. Oo, mga Duterte daw ang nagbitbit kay PBBM noong mga panahon na yun. Pero, highlight ko lang dito sinabi ni Marcia Jenny. Oo. Sabi niya, real talk coach, dami naka-red noon. Nasa Thailand ako, nag-white lang kami. Bawal kasi red doon na may grupo. Totoo yun. Kahit saan ka pumunta, kahit saang rally ka magpunta, kahit saang kampanya ka pumunta, bihira ka makakita ng berde. Hindi talaga. Oo. Ang nagbitbit kay Sara, nagbitbit kay PBBM, kung tutuusin, tatay niya. Yung legacy ng tatay niya ang nagbitbit sa kanya. Oo. Legacy ng tatay niya. At saka mga vloggers. Kasi hindi naman siya pinapakita sa mainstream eh. Sinisiraan siya ng mainstream nun eh. So, binitbit siya ng mga vloggers. Diba? Pero kung pupunta kayo sa mga sa mga rally, like ako, babad ako sa mga rally nun. Nakailang rally rin ako nun. Halos wala kayong makitang green dun. Halos wala kayong makitang berde dun, promise. Hanggang ngayon naman, wala pa rin kayong makitang berde. Oh. Ilang beses na nila gusto i-disturb si Presidente, hanggang ngayon wala pa rin kayong makitang berde. Pero niya akong friend eh. Sabi ng friend ko, sabi niya, Coach, natatakot ako sa 2028, sabi niya. Sabi, bakit naman? Sabi niya kasi, maraming mga nakapaligid sa akin, puro DDS eh. Parang feeling ko, si Sara mananalo sa 2028. Sabi ko, well, debatable yan. Wag muna tayo, wag muna tayong magsalita ng tapos. Pero sabi ko sa kanya, baka magulat ka na lang pagdating ng eleksyon, pagdating ng kampanya, iba yung mangyari sa ina-expect natin. Di ba? So, walang hindi si Sara nagpapanalo kay BBM. It's actually the other way around. Si PBBM ang nagpanalo kay Sara. In fact, si PBBM ang nagpakilala kay Sara sa mga loyalista. Ang daming boto ng loyalista. Mahina na ang 15 to 20 million na boto yan. Si Amy nga nanalo pa rin dahil sa loyalista eh. Manalo nitong eleksyon nung 2016 2025. Kita ko binoto si Amy kahit na sira ulo to si Amy. Nung sinabi ko sa kanya, ba't mo binoto si Amy? Sabi niya, Marcos eh. See? May mga ganun pa rin loyalists na dahil lang sa apelyidong Marcos, iboboto. Pero pwede niyo naman ilaglag si Amy, walang problema doon. Hindi naman siya totoong anak eh. But anyway, so ngayon mga kababayan, sa 2028, mukhang mag-iiba ang kwento. Mukha lang ha. Mukha lang. Kasi mga
Nagsalita si Lenny kasi out of the blue. Oo, hindi ko alam kung paano tinake to ng mga kakamping at ng mga dilaw. Kasi, sabi niya, Mayor Lenny Robredo credited President Ferdinand Marcos Jr. for what she described as an aggressive housing campaign, saying the national government is delivering unprecedented support for homeless and low-income families. Oh. Speaking during the Naga City Housing and Development Milestone Ceremony, Robredo thanked the Marcos administration and the Department of DSUD for backing key housing projects in the city, including groundbreaking of Naga's first rental housing development, a housing initiative for government employees, and funding support for community mortgage beneficiaries. Ayan, no? We thank the national government. This is part of President Bongbong Marcos's administration program that is truly aggressive in providing housing for those without homes. For a very long time, we have not seen the national government this aggressive when it comes to housing. Sabi niya. The mayor also recalled that housing programs previously struggled with limited funding but noted that government resources are now being fully utilized to expand access to shelter. She said the accelerated pace of housing development reflects stronger support from the national government. Okay, tapos pinasalamatan din si Sekping ng DSUD. Okay? So, ayan. Mabigat yan coming from Lenny Robredo. Bakit? Alam niyo mga kababayan, sa mga liberal, si Lenny Robredo kasi yung parang nila ngayon eh. Parang siya yung siya ba yung leader kumbaga. Yung opinion ni Lenny may bigat sa mga sa mga liberal. So mga kababayan, it seems dahil merong ganitong merong salita na ganyan si Lenny. Number one, it is an acknowledgement ng ginagawa ni PBBM sa sa Pilipinas, number one. Pangalawa, it also sends a message. Nagpapadala yan ng mensahe sa mga kakamping at liberal, sa mga dilaw. It's a message to them na I think yung mga nasa kampo ng mga liberal at nasa kampo ng mga kamping, it is something that you should listen to. Of course, without putting words into her mouth, parang nagpaparinig siya sa mga dilaw at kakamping na, huy, medyo gumising-gising kayo. Parang ganun. Medyo mag-isip-isip kayo. Hoy, mag-isip-isip kayo. Parang ganun. Hindi ko alam kung tatakbo si Lenny for president. Sabi niya hindi. But, a lot of things can happen and probably kaya lang siya nagsasalita ng ganyan para makaiwas sa national politics. In the meantime, kumbaga wala yung pangalan niya sa national conversation. Kasi pag nandiyan na, good luck, di ba? But it seems si Lenny Robredo nagpaparinig na sa kanyang audience. Nagpaparinig siya sa kanyang audience. And ang audience niya mainly is really yung mga kaalyado niya, yung mga kakamping, tsaka mga dilaw. Pero mga babayan, in-acknowledge yan ng Marcos administration, sabi, walang hatakan pababa. Oo, yan ang mensahe kahapon ni Yusek Claire. Ito yung binanggit niya tungkol dyan. Ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao.
Ang dating nakatunggali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanyahan noong 2022 na si Mayor Leni Robredo ay bukas ang mga mata at puso sa mga magagandang programa ng gobyerno. Ikinalulugod niya at pinahahalagahan ang mga ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Hindi niya tinatago ang katotohanan sa mga Pilipino ang agresibong pagpapatupad ng pangakong pabahay para sa mga benepisyaryo. Ibinahagi niya rin na hindi nakikita noon ang national government na ganito ka-agresibo sa mga proyekto para sa tao at ang budget for housing ay nagagamit ng husto at tama. Pinuri rin ng alkade ang sipag at ang pagiging mapagkumbaba ni Secretary Jose Ramon Ping Aliling ng DSWD dahil hindi madali ang pagsasakatuparan ng mithiin na Pangulong Marcos Jr. na magkaroon ng disenteng pabahay sa ating mga kababayan. Pero kinakaya niya. Ang dating katunggali ay nakikita ang sipag at dedikasyon ng Pangulo at ng mga miyembro ng gabinete sa paglilingkod sa bayan. Nitong kamakailan lang ay magkasamang naglibot sa mga city sina DPWH Secretary Vince Dizon, Mayor Leni Robredo at ng Administrator Nani Almeda upang inspeksyonin ang ilang infrastructure projects sa bayan. Walang hatakan pababa o siraan, kundi pusang trabaho lang para sa bayan. Kaya huwag magpaloko sa mga nagpapanggap na lingkod bayan pero puro paninira lang ang ginagawa at pilit binubulag ang taong bayan sa katotohanan na ang gobyernong ito ay nagtatrabaho, naglilingkod at hindi nagbabakasyon lang. May ano pa eh. May birada pa kay Sarah, kay Shara. Umisya pa kay Shara Duterte eh. Pero totoo naman kasi, ito si Sara Duterte, walang ginagawang trabaho eh. Anong gagawin natin dun? Anong ilulusot natin? I mean, sige, sabihin natin magkabati pa rin sila. Halimbawa, sige. Paano ilulusot? Tinga. Sabihin na natin mga kababayan na walang away ang Marcos at Duterte. Pero ganyan ang kumbaga walang away pero tamad pa rin, 'di ba? Walang resulta, walang output, etc. Para mapagtatanggol. Bakasyon ng bakasyon, etc. Paano mo pa rin magtatanggol 'yun, men? Ang hirap kasi, paano mo wala talaga redeeming quality si Sara Duterte. Tamad na, walang modo, boba. Sige. Ano redeeming quality niya? Pagiging Duterte niya? Is that a character trait? Character trait ba 'yon na isa bang magandang pag-uugali pagiging Duterte? Hindi. Last name 'yun. At hindi pa nga maganda yung last name na 'yun eh. Yung last name na Duterte, kaakibat ng kabastusan, mamamatay tao, etc., 'di ba? Magnanakaw. So, wala talaga siyang redeeming quality. Oo. Sabihin natin, ewan ko. May output naman daw pang purok level. Pang barangay, Tichi. Sabi Tichi Purple Heart. May output naman, pang purok level nga lang. Di ba? Pang purok level. Lang kwenta, wala. So, alam nyo mga kababayan, ang hirap eh. Kahit wala yung away and everything, ang hirap niya pagtanggol. Ang hirap. Tapos lalabas pa yung COA report niya, tapos lalabas yung korupsyon niya. So, paano mo pagtatanggol? How? Wala talaga eh. Ang hirap niya pagtanggol mga kababayan. Kaya nga kapag DDS ka pa rin hanggang ngayon, may problema ka na sa pag-iisip. Oo, kasi ikaw yung tipo ng tao na gusto mong sinasaktan ka. Tapos, di ba? Pero okay lang sa'yo. Sinasaktan ka sa relasyon mo, pero kahit masakit, okay lang, go lang. Yung ginugulpi ka na, ginugutom, etc. Pero dahil, quote-unquote, dahil mahal mo siya, laban lang, ganon.
Sana walang ganun dito sa ating live stream. Niloloko ka na, sige lang. Ha ha ha. Mukhang may hugot ka dyan, Jojobi ah. Anong hugot yan? Anyway. So yun na nga. Oo. Walang wala talaga siyang redeeming quality, guys. Oo. Siyang redeeming quality. And besides, di ba nga, ang nakaka-visit pa dyan, ginamit lang nila si PBBM para sa mga ambisyon politikal nila, nakakadiri. Wala talaga silang pagmamahal sa bansa, pero sige lang, go. Ginamit lang talaga si PBBM. Pero mga babayan, let us face facts. Let us face the fact na sa 2028, wait lang, nakangala yung binti ko. Wait lang. Wait lang ha. Tatayo lang ako. Wait lang. Sumasakit ang binti ko. Wait. Yan. Okay, wait lang ha. Tatayo lang ako. Okay. Love is sacrifice daw, sabi ni Juliet Sekiguchi. Bakit naman ganun? Oo, wala naman problema kung mahal mo. Pero dapat may pagmamahal ka rin sa sarili. Ganon. Hindi pwedeng lang. Ayan. Sakit ang binti ko. Kanina pa kasi ako nakaupo eh. Nag-finals kasi ako. Anyway. Ayun. Hindi pwedeng ka lang, di ba? Hindi pwedeng mahal-mahal lang. Kailangan nire-respeto ka rin at minamahal ka rin. Ganun. Oo. Si Sara Duterte, walang respeto at pagmamahal sa bansa eh. Paano mo naman? Di ba? Paano mo susuportahan yung ganun? At saka, yun? Ikaw lang nagmamahal? Huhugot na naman kayong lahat. Pero alam niyo mga kababayan, balik tayo sa topic, ang kailangan harapin natin yung katotohanan na sa 2028 posibleng 3 grupo ang maglalaban. So nandyan syempre ang grupo ng mga DDS, nandyan ang grupo ni PBBM, at nandyan din ang grupo ng mga liberal. Yung mga dilaw, kakamping. So, let us expect this already. Sa ngayon, ang napipisil-pisil ng mga kakamping at dilawan ay si Risa Ontiveros ang kanilang magiging pambato. Walang problema doon. Choice nila yun. Walang problema doon. Si PBBM, wala pa siyang ina-announce. Which I think is a smart move. I think it is a smart move. Mas maganda na wala mo nang i-announce ang Marcos administration kasi mauunahan ng paninira kasi. Mauunahan kasi ng paninira kaya mas maganda wala na lang munang i-announce. I-announce na lang pag ready na. So sa 2027 siguro kahit mga June or July 2027, slowly i-introduce na yung kandidato, 'di ba, ng Marcos administration. So, pwede rin ganoon siguro. Ang kakamping yun nga si Risa Ontiveros daw, tsaka mga liberal si Risa. Of course, mga DDS si Sara Duterte. So, kung ang usapan, ang kwentuhan ay between Sara and Risa, most probably, mas manalo si Sara. It's just a fact. Sa one-on-one, mananalo si Sara kapag si Risa. Pero sa one-on-one, mananalo kung Lenny Sara one-on-one, posibleng may laban si Lenny. One-on-one One-on-one.
Kasi yung yung mga siyempre mga kakamping tsaka mga dilaw, babawi yan dahil natalo sila noong 2022. So babawi sila, talaga sila. Kakampanya talaga sila ng malala para kay Lenny. Tapos hindi lang 'yon. Yung mga politically neutral, yung mga apolitical, walang politika. And meron ako mga staff ngayon na apolitical, mga walang politika talaga. Between Sara and Lenny, mas attractive si Lenny. Between Sara and Lenny, kung walang third candidate, kung one-on-one, yun. Kasi mas siya, mas neutral tignan, mas kalmado siguro. Mas kalmado. As in, wala kang, mas madali siyang ibenta kasi. Oo, mas madali siya ibenta kaysa kay Sara. Kay Sara, unhinged eh. Sa sobrang dami niyang ginawa, sa sobrang sa sobrang entitled niya, at feeling niya walang consequence lahat ng ginawa niya sa buhay niya. Yun, mahihirapan. Another is kung magkakaroon ng third candidate, yung kandidato ng administrasyon, ang kaya tumapat kay Sara Duterte, realistically speaking right now, is si Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo. Siya talaga. Walang ibang nakikita eh. Aside from Gibo. Kasi si Gibo, mamaya ako pupunta kay Gibo. By sheer virtue, by just the sheer number of supporters na meron si Raffy Tulfo. Marami siya supporters eh. 'Di ba? Whether we like it or not, whether we admit it or not, ang lakas niya sa masa talaga. Malakas sa masa si Raffy Tulfo. Lakas. So, and ganun eh. Ganun yung so, ayun, kung Kuya Nelson, kung Sara Raffy ang labanan, mas may laban si Raffy. Oo. Mas may laban si Raffy Tulfo kaysa kay Sara. Mas mananalo si Raffy Tulfo kaysa kay Sara. Kasi ang lakas niya talaga sa masa, and 80% ng botante, masa. Kahit mga taga Mindanao, boboto si Raffy Tulfo eh. No joke. So, mas may laban talaga si Raffy Tulfo. Pero, mga kababayan, ang mata-turn off kay Raffy Tulfo yung ako ayoko kay Tulfo eh. Kay Raffy Tulfo. Okay, siguro okay na muna siya mag-senador. Diyan ka muna. Kasi dati lalo na nag-uumpisa siya si Raffy Tulfo. Lalo na nag-uumpisa siya. Nung nag-uumpisa siyang senador, puro angas lang eh. 'Di ba? Puro angas lang, puro yabang. Lagi tuloy siya nagkakamali. Kasi nga, puro angas at yabang. Pero itong past 2 years, itong mga last 2 years, 2024, 2025, medyo nag-tone down siya eh. Medyo nag-tone down si Raffy Tulfo sa angas. Dinaan niya sa trabaho. So, in a way, medyo nagbabalanse na siya. Siguro nag-a-adjust na rin siya ngayon kasi nga, di ba? Senador ka na eh, hindi na pwede yung angas sa radyo dito, di ba? So, kung ang labanan ay Tulfo Sara, mas posibleng manalo si Raffy Tulfo kaysa kay Sara. Ang problema mo kay Raffy Tulfo is really dahil nga yung kanyang strength, yung kanyang lakas sa masa, yun din ang kahinaan niya. His weakness is really
he seems to be pandering to the masses. Parang ganun siya eh. Yung lagi siyang nandiligaw ng masa. Parang ganun. Kapag presidente ka, hindi pwedeng ganun-ganun ka eh. Kailangan meron ka ring utak sa diplomasya, may utak ka rin sa ekonomiya, ganyan. So hindi pwedeng basta-basta porke mahirap ganito, ganyan, di ba? Hindi pwedeng ganun. So doon yung weakness ni Raffy Tulfo. Kung ano yung kung bakit siya attractive sa masa, yun ang magiging weakness niya as a president. So kung ako tatanungin, ako lang ha, Lenny Tulfo, mas malamang mas maraming boboto kay Tulfo, kahit Lenny Tulfo. So kung tatlo sila, Sara, Lenny, Tulfo, sila tatlo. Baka first si Tulfo, second si Sara, third si Lenny. Or, hindi. First si Tulfo, second si Lenny, third si Sara. So, I guess, mga babayan, and matagal ko na ito sinasabi, lagi ko pong sinasabi, kailangan magkaroon ng kandidato ang administration na palatable sa lahat. Ibig sabihin, pasok sa panlasa ng lahat. Kahit hindi sa DDS, wala tayong pakialam sa DDS, kukunti lang naman sila. Pero yung pasok sa panlasa ng mga kakamping, ng mga dilaw, at ng mga pro-administration, at ng mga apolitical, yung mga walang politika. So, kung akong tatanungin, and matagal ko na kung sinasabi to, I am just going to reinforce what I have been saying. Gibo Teodoro is the most palatable sa lahat. Pasok siya sa panlasa ng masa kasi kaya silang marunong sa polisiya eh. Pasok siya sa panlasa ng mga intellectuals, pasok siya sa panlasa ng mga kakamping, pasok siya sa panlasa ng mga pro-admin. Pero ang palaging reklamo sa kanya ay wala siyang karisma. And tulad na sinabi ko noon pa, ang karisma naaayos yan. Imagine mga babayan, and imagine this with me. Imagine this with me. Kung ang VP niya ay yung taong may karisma at dadalhin siya. Tapos, and this is a good strategy, kung hindi tatakbo si Tulfo bilang presidente, edi siya na lang sumuporta kay Gibo. Diba? Tapos, yung compromise is yung vice president. Diba? Pero siguro yun. Kasi kung ang problema lang naman mga kababayan, hindi tatanggapin ng masa yan si Gibo, ganyan. Anong ginagawa ni Erwin Tulfo at ni Raffy Tulfo? Di sila magpakilala sa masa kay Gibo. Di ba? Andiyan sila eh. So, there's that. At saka mga kababayan, ulitin ko lang talaga. Yung ang charisma na ma-manufacture yan. Oo. Si Digong din naman walang charisma noon. Nadaan lang talaga tayo sa bola. Baka Pilipino. Tapos meron pang mga higa-higanting plug sa luneta. Tapos hahalik-halik kunyari sa plug. Ganyan-ganyan. Tapos ginamit si Apo Lakay para sa kampanya niya. Di ba? Alala niyo yun? Sabi ni tsaka ginamit din si Bongbong Marcos sa kampanya niya. Sabi niya, kung ako maging presidente, gagawin kong vice-presidente si Bongbong Marcos. O di nabudol naman tayong mga loyalist. Sabi natin, ganun ba? O sige, di boto natin siya. Pero pinili niyang vice-presidente si Alan Peter Cayetano, di ba, sa Raulo? So ganun lang mga kababayan. But anyway,
again, mga kababayan, regardless of what happens in 2028, ako right ngayon kasi total naman wala pang sinasabi ang administration. Kung tatanungin, anyone but Sara. Yun muna ang posisyon ko ngayon. Tsaka kung nandiyan na si Secretary Gibo, o di syempre Gibo tayo. Pero for now, ang ipopromote ko muna is anyone but Sara. Anyone but Sara. Kasi alam nyo, kapag si Sara Duterte talaga binoto nyo, babagsak ang Pilipinas. Maawa ho kayo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo. Maawa ho kayo. No joke. Babalik tayo sa Dark Ages. Pag si Sara naging presidente. Tsaka baka mawala talaga ang Pilipinas. Literal. Kasi sasakupin na tayo ng China by then. No joke. No joke. Sasakupin talaga tayo ng China. Maniwala kayo. Hindi kapag nangyari 'yon, nandiyan lang ang China. So, yun.